Araw, babalik tayo, no? Ngayon, meron tayong Lenovo, no? Laptop. IdeaPad 1i. Itong model na to. Actually, binuksan ko na yung likod nito, eh. Ang model nito is IdeaPad 1 14IG L7. So, ang problema nito, wala namang problema. Wala pa lang problema to. So, bali, ano siya? Fixed to, no? Pag sinerch natin tong model niya, yung RAM niya is nakasoldered sa board. Then, yung processor, syempre, nakasoldered din. So, hindi na ma-upgrade yung RAM. 4GB running Windows 11. So, medyo, konti. Medyo tagilid, no? So, ang gagawin natin upon checking, i-upgrade na lang natin yung, kasi nabuksan ko na to. Pakita ko lang, shutdown. So, ito yung, nabuksan ko na to. So, yung RAM, makikita po ninyo, naka-soldered siya, wala siyang, hindi siya walang expansion, no? So, merong pero wala. So, fix na yung RAM, 4GB. Ito yung processor. Ito walang fan to, heatsink lang. Then, ito yung battery. Ang kagandahan nito, medyo yung battery malaki. So, approximately mga 10 hours. Then, ang last natin is itong SSD, itong NVMe, itong drive lang pwede natin i-upgrade. So, RAM at saka fix. So, meron tayong Kingston dito. Kingston, 250GB to NVMe. So, sakto siya dito sa slot na to. So, kabit na natin. Butasin na natin ito. Kaso ang problema, walang screw to eh. Nilagyan ng screw. We'll see. Ayan. So, ito yung drive. Ito yung lagayan. Ito na yan. So, ito yun. Kingston 200 PCIe 4.0 NVMe M.2 250GB to. Ayan. So, salpak natin dito. Ayan. Ayan, sakto. Kaso wala tayong screw. Tubuhin man ito, screw. Wala bang screw dito? Wala eh. Dapat nilagyan nila ng screw to. Walang screw. I-lock natin dito. Okay, so sana may mag-fit dito na screw. Marami tayong screw. Yung sukat nito. Maliit lang to eh. Try natin ito. Sana sumakto. Parang sakto. Pero kulang pa. Malog-alog eh. Mana yung head niya? Manipis. Okay na sana, no? So, lagyan na lang natin ng konting papel. Saan ba ako pwedeng kumuha dito? Baka dito. Paano tayo natin? Okay na. So, kinuha natin yung sa battery, no? So, lagyan natin ng palit yung battery. So, pwede. Masyadong malaki. Ito. Hindi rin. Okay.
Yun, pwede. Alright, so yan na. Ito na yung drive natin. Yan. So, picturean natin. So, yun na natin. Balik muna natin to. So, nag-on na siya. May lead sensor kasi to. Pag in-open natin yung ano, matik mag-open yung laptop na. Mga bagong features. So, ito na yung display niya. I-check natin ngayon yung storage natin kung nag-add ba. Okay, so ito na yun. So hindi natin nakita yung drive. Gagawin natin is pupunta tayo sa control panel. Control panel. So under control panel, punta tayo ng saan ba dito yung device, program, Max, Windows Tools. Okay, Windows Tools, Computer Management. Yan. Storage tayo. Click natin. So hindi nakita yung ano natin, yung NVMe. Wait, what? So 64 GB lang. So tingnan natin siya dun sa BIOS. So restart tayo kasi tingnan natin sa BIOS. Baka nandun yung settings niya. Matagal. So na-detect na po yung NVMe na SSD natin, no? So yan. Okay. Yan. So ito po yung NVMe Kingston at saka yung eMMC SSD sa baba 64GB. So ang gagawin natin is try natin i-disable yung built-in. Ayun, no, kung pwede ba? Ang boot natin parang wala atang boot to. Punta tayo ng secure boot. Wow. So, secure boot ini-disable. Secure boot. Tayo sa boot. So, gagawin natin, mag first boot tayo, i-try natin i-downgrade into Windows 10, no? Para bibilis pa siya. So, USB. So, meron tayong USB. Saksak natin. Ang license kasi nito Windows 11. S-mode na Windows 11. So, first boot na yung CD, yung ano, F10 tayo. Then, F12 ata ito, F11. Punta tayo sa mode. So, meron tayong storage dito, EI, ito yun. Enter natin. Kung papasok.
parang nag-freeze, no? Kasi may cursor dito. Check lang natin. Tayo lang natin. Okay, so nag-load dito. I think Windows 10 po. So dito, parang mamimili tayo kung saan natin i-install yung Windows 10 natin. Sa drive, kung ano yung drive. Kasi by default, naka Windows 11 to. Pero since lab, try natin kung makita natin yung SSD natin dito. So ang Windows 10 natin i-set up natin doon sa NVMe. So we'll check. So hindi mag-pop up yung ano, no, license. Antay lang natin. So wait, nandito yung oh, nice. So ito yung nakita natin yung NVMe natin. Pakita ko sa inyo. So ito yung NVMe natin. Para malabo. Wait. Meron siyang ano. Pangit ang camera kanina. So ito yung NVMe natin. Itong drive na 232 kasi hindi naman full na 250GB yun. So ang system natin is itong 56GB. Yan yung ano natin, AMMC na built-in. Tapos naka Windows 11 yan. Then ito itong partition na, ito yung license data niya. Okay? So sa recovery niya. So ang gagawin natin dito tayo mag-setup sa ano to, sa drive na to. So ang gagawin ko, i-next ko lang. Check ko. Next. Kasi dyan tayo magsi-setup eh. So yung Windows 11 nandun pa rin. Rantayin natin yung result, no? Kasi first time natin yung ano nito. Downgrade. Replaced by NVMe tapos downgrade. So balikan natin mamaya pagkatapos, no? I'm sure pagka natapos to, merong dalawang Windows na mamimili ka kung saan ka, Windows 11 or Windows 10. So parang gano'n nangyari kasi hindi mo pwede i-disable yung built-in niya na storage nandun pa rin. Okay, so pagkatapos lang niya, makikita natin ngayon dito kung ano yung ano, ang magbubot. So ito yung sinasabi ko. So meron tayong Windows 10, Windows 11, so I think Windows 10 yung ibubot niya. Not sure. Pero parang I think Windows 10, Windows 10 yung ibubot ngayon. So pero pwede natin i-select yung 11, nandun pa rin yun. Mamaya i-try natin. Okay, so kung mayroon kayong mga ganitong klaseng ano, no? Yan, ito yung NVMe. PCIe 4.0 na NVMe. Non-volatile MIUI Express. Kingston to. Na orig. So yung license niya, na-credit dito sa unit kasi kung walang license yun, magpa-pop up yun eh. Kasi ito naka-under Windows Media Creation Tool. So pag yung mga unit na walang license, magpa-pop up ng license dito na kailangan mong bumili or meron ka bang license. Pero kanina tuloy-tuloy lang, no. So it means nagamit niya yung embedded na license dito sa ano natin sa unit. Nag-restart ulit. Pero medyo maliit na yung ano. Pareho lang din. So ito na yung Windows 10 natin na license. Smooth. Ewan ko kung smooth ba to. Pero hindi pa kasi na-load yung ano nito. Tingnan natin yung drivers niya. Dito. Properties. Device manager pa. Hello mas ano ba? So may mga missing pa. So wala pa tayong display drivers, no? Naka ano pa siya? Tawag dito. Naka Microsoft Basic Display Adapter pa. So balikan natin yung performance siya after natin ma-update, no? So connect mo muna tayo sa Wi-Fi. So walang Wi-Fi. Nangyari. Walang wireless, no? Check natin. So dalawa na yung drive natin. Nandito yung C, ito yung NVMe. Medyo ano. Ito yung NVMe, ito yung kanina AMMC natin na 60GB. Nandito yung Windows 11, so wala tayong gagalawin dyan. Kasi dyan pa rin yan. So ang problema lang natin dito is by default walang wireless LAN. Yan, no? Ano na siya, Bluetooth lang, no? Check natin dito kung meron ba dito sa ano niya. Wala rin dito sa keyboard niya eh. Ayun, no? Walang wifi dito. So ano itong 11? So by default wala tayong wireless adapter. So gagawin natin is magda-download tayo from internet sa Lenovo na site ng driver. So gagawin natin since walang driver ng wifi to. So gagawin natin ng paraan. Okay. Try natin natin dito. Isang light. Yan, nakalinaw.
Since walang ano to, meron tayong ano yun? Meron tayong UTP cable na may internet kaso walang port dito kasi wireless na to eh. So ang gagawin natin, gagamitan natin USB to LAN. Ito. So USB to LAN dito natin isasaksak yung cable natin. Okay, then papuntang USB. So yan, sasaksak ko. Kasi kailangan natin i-update yung internet nito. Yung drivers. Yan. Ayun, meron na. Pop up na siya oh. Yan. So, lagyan natin ng mouse para hindi mahirap i-navigate. Meron pang isang port dito. Yan. So, buti na lang mag-spare tayo. Then, natin sa baba. Meron ng internet. Ito, nakita nyo. So, by default, wala ng wifi yan. So, ngayon meron na. So, yan. Ito. So, i-update na natin siya. Punta tayo ng check for updates para sa mga driver. Kasi kung makikita nyo dito, check natin muna. Console. Device manager. So, nandito yung mga missing. Kailangan i-install to. Kaya wala tayong driver. Pati sa display wala. So, kailangan ma-fix natin to via Windows Update. So, gagawin natin is Windows Update. Then, check muna natin yung time zone nito. Date and time. Then, ito naka-US to eh. Gawin natin Hong Kong or Beijing. Kaparehan natin ang time yun. Ito Beijing, pwede na to. Hong Kong. Then, sync natin. Sync now. So, parehan na tayo ng oras. 7:56 na yun. Then, pwede na tayo mag-update. Kasi pag hindi na set yan, hindi mag-update yan. Tagal. So, check for updates. Hintayin lang natin. So, i-disregard natin yung Windows 11 kasi malag yun sa specs natin. Pwede kumpara natin yung speed niya sa task manager kumpara sa Windows 11 kung mapapasok pa natin mamaya. So marami marami tayong i-install ito. Ito mga pending niya. Yun ang kailangan natin. Then optional updates. Hindi natin. Parang flicker sa monitor. Ano pala yun? Okay, so natapos na yung natin, setup. Puntahan natin yung my computer, then device manager. So device manager po is meron pang kulang. Pero yung graphics natin is meron na tayong Intel. Kung makikita niyo ito, yung graphics natin. Then ang problema nito is parang wifi ata. I-check natin to. Update. So, ayun. Check natin by Windows Update. I think may problema yung wifi nito. Okay, so check natin. Okay, so meron tayong problema Windows 11 to na tapos dinownload natin Windows 10. Okay naman siya, yung graphics okay. Ang problema natin is yung wifi. So wala po, hindi po gumagana yung wifi. Tapos sa updates is updated na siya. Ayan Pero pag gamitan mo ng network ito network ay yung USB to LAN, pwede. Pero yung wireless na walang driver. Naka-yellow mark dito sa yung network controller niya. So ito yung problema. So no chance to. Talaga natin to. Windows 11. Yan naman. Ayun na. Ayun. Pero na pala isaksak bila. Oh. Wala pa. So, yan yung problema natin ngayon. So, rekta tayo from Lenovo, Ito yung website ng Lenovo. Tapos, start tayo ng automatic driver updates. Yan, Lenovo Bridge. Okay, continue tayo. So, wifi lang ang natin problema. Kasi pag hindi nag-work to, balik natin talaga to Windows, Okay. May problema. Ano siya ba? May problema. If you're not serious, download. Okay.
there is no system update application. Please click install na naman. Amin ko na pa-install. Okay. Babalik tayo. So, ito na-change na natin into Windows 11 from Windows 10. So, kung meron kayong mga ganitong kaparehang model, no, mostly siguro sa mga pre-installed na mga bagong laptops na Windows 11, sa model na to, Lenovo IdeaPad to eh. Hindi compatible, hindi pwede yung ano natin, Windows 11, Windows 10. So hanapan nyo na lang kung medyo mababa ang RAM, kung pwede pang i-upgrade nyo na. Kasi wala din mangyayari pag i-downgrade natin into Windows 10. Kasi nga yung ibang drivers hindi supported. Like Wi-Fi, so walang Wi-Fi kanina sa Windows 10. So after maibalik natin ang Windows 11, although licensed to, no, yan, Windows 11 Home. Okay, so ang Wi-Fi is bumalik po. Tingnan nyo. Yan, ito. Connected na siya ngayon sa wireless. Which is wala kanina yan doon sa Windows 10 kasi walang driver. Doon sa device manager, hindi may mga naka-yellow mark doon na mga driver, no. So hindi siya installed, walang support na drivers. So good to go na to. Anyway, na-upgrade na to into NVMe. So hopefully maging okay na to. So wala na naman tayong pwedeng i-upgrade dito maliban sa hard drive sa NVMe. Okay, so dito po nagtatapos ang ating video. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like and subscribe to our channel, no, and click notification bell para kayo po i-updated sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye.